Topic natin ngayon, mga pagkaing nagpapababa ng inyong uric acid. So, sasabihin natin, ano yung mga best foods para bumaba ang inyong uric acid o hindi magkaroon ng flare-ups o atake ang inyong gout. So, ito yung mga pagkain protection sa gout at mas dadagdagan natin. Number 1, itong non-fat milk. Yung mga non-fat milk, katulad dito, yung mga skim milk, sabi ng Harvard School of Public Health, yung mga milk drinkers dun sa kanilang pag-aaral ay 43% mas hindi nagkakaroon ng gout. At dun sa isang study din sa Britain, yung skim milk nakakababa ng uric acid level ng mga 10%. Ito namang mga low-fat yogurt, hindi to acidifying. So, may protective effect ito. Kaya kung pipili tayo ng dairies, piliin na natin low-fat milk, skim milk, o yung mga low-fat na yogurt. Number 3, cherries. Ito kasing cherries, nagpapababa din to ng uric acid level sa dugo kasi meron siyang purifying effect. So, sabi ni Dr. Robert Gillier, dun sa kanyang maliit na study, yung cherries ay may compound para hindi masira yung collagen. Yung collagen kasi, yun yung ginagamit na maging connective tissue na siya namang sinisira pag meron tayong gout. So, mas dadamihan yung cherries. Tatanungin niyo ako gano'ng kadaming cherries. Siguro ilagay natin sa isipan natin mga 10 to 20 cherries kada kain, kada araw kapag kayo ay merong gout. Isama na rin natin yung strawberries. Kasi yung strawberries, diuretic yan. So, mas iihi kayo, papadamihin yung ihi ninyo, mas mailalabas ninyo yung inyong uric acid. Next, itong lemon. Ang lemon, tsaka yung mga citrus fruits in general, mataas yan sa vitamin C. So, epektibo sa pagtanggal ng uric acid na pwedeng mag-cause ng nephritis o yung tinatawag na pamamaga ng kidneys. So, mas damihan natin. Marami namang kinds ng citrus fruits. Pwedeng lemon, pwede rin yung mga oranges, pwede din yung ating local calamansi o dayap. Tapos ito namang luya at saka yung tinatawag nating turmeric. Ito kasi merong tinatawag na curcumin, phytochemicals yan, anti-inflammatory. Ibig sabihin, makaiwas sa pamamaga. Pwede nyo ilagay lamang sa tubig. Halimbawa, sa 1 cup water, maghiwa kayo ng mga 2 hanggang 3 hiwa ng luya para maging salabat. Siguro mga 1 to 2 cups a day lang. Huwag namang sobra na talagang mapapaso na yung inyong lalamunan pag nagtitimpla kayo ng salabat. Paano? Hindi isipin nyo, sabi bawal ganito yung mga buto-buto, yung legumes. Actually, nakita nila sa pag-aaral yung chickpeas, yung tinatawag nating garbanzos, at saka yung chicharo. Pwede ito sa mga mataas ang uric acid. Pwede nga rin ito dun sa mga may kidney failure. Ano pa yung ibang nuts na pwede natin kainin? Chestnuts, kastanyas, pag panahon ng Pasko kasi mas mura-mura yung kastanyas. Kasi nakita nila yung chestnuts, merong alkalinizing effect. So, yung mga acid sa ating katawan, mas nagiging alkaline. So, yung kasi yung gusto kapag tumataas ang mga uric acid, mas kainin natin yung mga alkaline na pagkain. Ito naman, grapes. Ganong kadaming grapes? Ganon din, mga 10 to 20 piraso ng grapes kada araw. Kaya nga, ito siguro, di ba itong 2 to, laging regalo kapag merong may sakit, dadalaw sa ospital. Actually, kung meron tayong mga kaibigan, ito rin yung mga pwede nating irigalo sa kanila, grapes at apple. Kasi pareho silang nag-alkalize ng dugo, inilalabas yung mga dumi sa katawan, yung mga tinatawag na metabolic waste sa kidney. So, excellent silang dalawa pang pababa ng uric acid. Celery, pagdating naman sa mga gulay, celery at kamatis. Yung celery, para mailabas yung uric acid, pang-alkaline din to ng ating katawan. Kaya nga nilalagay siya sa mga sabaw, sa mga inumin at sa salad.
Ang kamatis, pinakamagaling maging blood alkalizer, pangpaihi pati. Ika nga yung mga uric acid, urea, yung mga toxins, lalo na kapag madami tayong kinaing mga karne, mga meats. Ito, ika nga, yung panglinis ng ating dugo. At isama na natin last ang tubig. Kasi yung tubig, dinadalute niya yung uric acid sa dugo para hindi magbuo yung mga crystals. So, kailangan natin mga 10 hanggang 12 basong tubig sa 24 oras or kada araw. So, mas hindi magbubuo yung mga crystals na siyang pumupunta dun sa ating mga joints na napakasakit. Ano pa yung mga other tips natin? Pumunta sa rheumatologist para ma-diagnose ng tama kung gout nga yung sakit nito. Kasi ang maganda sa gout, ito yung sakit na nadadiagnose talaga. Yung sure ka sa diagnosis. Kasi nga, yung paulit-ulit na pagsakit nito, itago nyo na yung reseta nyo. Kasi, yun naman yung paulit-ulit yung igagamot kapag meron kayong atake ng gout. At saka, pag nakita talaga sa blood test na mataas yung uric acid, edi sure dun sa inyong sakit. Ano pa yung mga ibang gamutan? Pag may atake ng gout, ang binibigay ng mga doktor, yung tinatawag na NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatories. So, katulad nito, yung mga ibuprofen para hindi mamaga. Kasama na rin dito yung mga colchicine at steroids. Doc, ito, di ba, yung trigger, sasabihin nga, binigyan na kayo ng gamot. O, hindi na nga ako umiinom ng alak, hindi na ako nagpapataba. Yung dieta ko, hindi na high sa purine. So, kapag ganon, nagkakaroon pa rin ng flare-ups, o kaya may tumubo ng tophi, binibigyan na sila ng allopurinol or febuxostat. Ito, di ba, nung una, low dose na mga ibuprofen. So, kapag palagi pa rin nagkakaroon ng gout or may tophi na, binibigyan na sila ng allopurinol or febuxostat. Tapos, sinasabi nga, yung dieta. Kasi pag nag-dieta, may dalawang kondisyon pagkain na mababa sa purines. Kasi yung purines nga, yun yung nagiging uric acid. Actually, yung uric acid, ginagamit yan ng katawan para sa linings ng ating mga ugat. So, kailangan din yan ng ating katawan. At pangalawa, kakain tayo ng mga alkaline foods o yung alkalizing foods para mailabas ang uric acid sa ihi. So, kaya dinadamihan natin yung mga prutas at gulay. Kasi sila yung mga tinuro ko kanina, yung 12 foods nga na makakapagpababa ng uric acid. Isa pa. So, ayan, tignan nyo. Medyo ito lang yung guide natin. Tapos, tanggalin din yung stress kasi para mabaling o makafocus yung ating isipan, maialis dun sa sakit na nararamdaman. So, ito yung mga positive imaging, mga gusto nyong i-picture dun sa inyong mind. Tapos, magbabawas ng timbang. Kaya nga, iwas dun sa mga matatamis. Kasi sabi nga doon sa Massachusetts General Hospital, doon sa kanilang pag-aaral, na 45,000 ang isinali nila doon. Yung pagbabawas ng timbang ay makakapagpababa din ng risk ng gout nila. Tapos doon sa Lancet, yung mga nagko-consume ng alak. Pag sabing beer at alak, hindi kasama yung wine. Nakita nila, increase nga yung risk ng gout kasi mas dumadami yung produksyon ng uric acid at hindi na mailabas ng kidneys. At yung sinasabi nga natin, gumamit din ng ice pack kapag masakit yung gout niyo. Pwede niyong lagyan ng ice at saka i-elevate nyo, ipatong nyo sa unan yung lugar na masakit. So yan po ang gamutan ng ating gout. Salamat po.